si Dimel, 22 anyos, panganay sa magkakapatid. Hindi ko pinagmamalaki o anuman, ngunit nakatira ako sa isang magulong tahanan. Ang nanay kong laging nasa sugalan, ang tatay kong palaging nasa inom. At ang bunsong kapatid ko na palaging tutok sa cellphone. Isang magulong pamilya, pamilyang ayaw sa akin. Pamilyang nilalait at kinukumpara ko sa iba. Pamilyang tinatrato ng akong extra. Ito ang kwento ko. Kamusta pag-aaral niyo mga anak? Okay lang naman po, Nay. Magkwento naman kayo. Ako po, Nay, nakuha po ako bilang representative ng school namin sa quiz niyo po. Ikaw naman, Bunso. Ay, ako po, Nay. Natanggap po ako sa, badminton. Oh, galing naman. Oh, nak, diyan ka na pala. Malo po. Ay, malo. Mabuo ka na. Anak, di ba sinabi ko sa akin kanina, kailangan mo ng bagong makeup? Andiyan ang kuya mo. Sigurado may naibibigay ang bagong sa akin doon. Kailangan ko po ng pera para kapamili ng makeup ko. Kung ikaw ba, bibigyan mo ko? Ikaw, Bunso, gusto mo ng bagong cellphone, di ba? Hindi ka sa kuya mo. Oo, kuya. Pwede mo bang makahingi ng konting pera pambili lang pong raketa? Oh, ito. Ate, happy tayo dito, ah. Ano ba yan? Kulang pa rin sa pambili ko ng makeup eh. Anak, bigyan mo nga akong 500. Pasusugal lang namin ng kumpare ko mamaya. Ito po. O paano? Muna na ako, mag-inom pa kami ng kumpare ko. Sige. Ligpitin mo na to. At hugasan mo na din pagkatapos, ha? Okay. Tara, Gail, samahan mo ako. Bibili ko ng mga makeup ko sa Shopee. Tara! Ako na lang ba palagi? Napapansin lang nila ako kapag may kailangan. Magagalit sa akin kaysa pasalamatan. Para lang akong extra sa pamilyang ito. Hindi nila ako kailangan, pero kailangan ko sila. Naalala mo yung sa teacher natin? Oo. Teacher natin na ano? Ang ganda niya, ano? Tsaka ang gwapo din ni Sir Didi. Kailangan. To! Magandang hapon po. Yes po. Sino sa dyan? Andiyan po ba si Dimel? Andiyan sa loob, punta niyo na. Sige po, maraming salamat po. Uy, Mari, alam mo ba? Nabalitaan ko sa kabilang barangay, parang nakabuntis daw yung anak ni Kumaring Nisi, si Dimuel. Ayun, sabi nila. Narinig ko din yung kagabi. Sabi nila yung buntis na yung panganay ni Ito kaya Nisi. yung Mars? Hindi ko din alam eh. Tanong na lang natin kay Kumaring Nisi. Sige, mamaya. Tara na nga. Punta na natin. Tatanong na. Chismis tayo. Magandang hapon po. Yes nga po. Nandyan po ba si Dimel? Oo, nasa kwarto niya. Puntahan niyo na lang siya sa loob. Maraming salamat po. Dimel! Oh, dyan pala kayo. Tara na, simulan na natin yung project natin. Sige, pasok mo na kayo. Tara. Sensya na kayo, guys. Makalit yung kwarto ko. Okay lang po. Alam mo naman sa amin na hindi sanay sa ganyan. Sige, maupo muna kayo. Salamat. Magawa mo tayo ng magic. Gusto mo ba? Antayan, no? Dimuel, pinalabas mo na ba ng makakain yung mga bisita mo? Ay, di pa muna. Ikaw mo sila ng makakain sa kusina doon. May mga biskuit at juice doon. Okay. Okay lang po, tita. Busog pa po kami. Opo, nakakain din po kami kanina Sige. Kayo bahala, Sige po, thank you po.
Tapos ayun, sundan mo na siya. Abuti naman, hindi sila kumain. Dagdag gastusin lang din. Uy, Mare, may chismis kami sa'yo. Ano yun, Mare? May nabalitaan kasi kami sa kabilang barangay. Yung anak mo raw, nakabuntis. Nakabuntis daw si Daniel. Totoo ba yun, Mare? Grabe naman yun, kalat-kalat din sa labas doon. Ay naku mga Mare, hindi totoo yun. Fake news lang yan. Takot lang niya sa tatay niya, bakit siya makakabuntis? Eh alam niya ang dami niyang responsibilidad dito sa bahay. Elisa, tara uwi na tayo. Tapos muna tayo sa project natin eh. Oo, tara na. Hey, Jimmy, salamat ah. Sige, tara, atin ko lang kayo. Mga Mare, ano meron? Wala naman. May pinag-uusapan lang. Sige, Mare, mauna na kami. Nandiyan na pala yung asawa mo. Sige, Sige mga Mare, ingat. Nay, tapos na po kami gumawa ng project. Kaya atid ko lang po sila sa labas. Sige, ingat kayo ha. Ay, salamat po. Sige, Wala na po ingat. kami, tita. Kaya dun mo. Tay, atid ko lang po yung mga kaibigan ko sa labas. Uwi na po kasi sila. O sige, ingat kayo ha. Oh, Atid mo na salamat sila sa po. kanto. Salamat po, tito. Salamat po. Ingat kayo. Kuya! 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 Nandiyan ka pala. Kanina ka pa namin hinahanap. Okay. Darlene, anong kailangan niyo sa akin? Kuya, nasa hiningi ko sa'yo yung pera. Ang tagal na nun na, kuya. Oo nga. Pasensya na kayo, Gail. Darlene, wala kasing pasok yung kuya niya. Nag-aaral pa kasi ako. Puro ka nalang dahilan. Oo nga, kuya. Kakainis. Oh, par, ba't ganyan yung itsura mo? Ba't mukha ka nalog eh? Oh, par, ba't ang lungkot mo naman? Par, ang daming problema sa bahay na. Pero Elisa, pagkuwento na. Puka dito. Puka na dyan. Tayo na lang ako. Ay, Wala akong par ng tubig. Bumiyahe ka pa eh. Alam kong uhaw ka. Ako bang? Tayo na din ako eh. Par, ano ba nangyari? Kwento mo naman sa akin. naway naman ng mga kapatid ko eh. Wala kasi akong maibigay na pera. Wala kasi akong pasok ngayon eh. Tapos nag-aaral pa ako. Alam mo ba, lagi ko na lang sila pinagbibigyan pero hindi man lang nila tinatanong kung okay ba ako. Yung mga ganyan kasi, dapat intindihin na lang natin. Matatapos din yung problema natin. Lalo na ikaw, napakasipag mo. Alam mo naman yun, trabaho, nag-aaral ka pa. Kaya kaya natin lagpasan yan. Konting oras na lang, matatapos na yung problema natin. Sa buhay may mga dumadating talaga na problema na di natin inaasahan. Sa pamilya, sa kaibigan, sa eskwela at sa sarili. Mga problemang kakarapin natin kasama ang mga taong nagpapahalaga at nagmamahal sa atin bilang isang tao. Ganito man ang pamilyang kinalakihan ko, mahal ko pa rin sila dahil sila ang nagpalaki at nagsilang sa akin sa mundong ito. Kahit man ang mga kapatid kong palaging namumulit at nagagalit sa akin kapag di ko sila napagbibigyan, mahal ko pa rin sila. Kaya kong magtiis para sa pamilya ko. Kaya kong ibigay ang lahat para sa kanila dahil mahal ko sila. Mahal na mahal. Tayong lahat ng mga Pinoy, gagawin natin ang lahat para lang sa kanila. Life is a series of lessons. It can be hard to focus on what you might learn along the way when you find yourself navigating a difficult situation.
but it can be comforting to remember that there is a lesson in there somewhere.